morning mga kaaruba. Ito po yung pag-transfer ng mother ko from Cerebres Hospital to BRX Bayumbong for operation. Kasi pinalipat ni Dr. Dadupalsa doon kasi mas okay daw yung facilities. Then nandun yung mga magandang gamit. Okay, mga karuba, good morning. Ito po yung facilities ng BRH Hospital. So dito dinala yung nanay ko for operation. Kasi sabi ng kanyang neurologist na si Dr. Dadupalsa, mas malawak dito, then mas maganda yung facility. At nandito yung mga gamit na gagamitin para sa operation ng nanay ko. So inobserve na naman nila ng mga 1 day bago operahin yung aking nanay. Another CT scan, angiogram, lahat ng test ginawa. So bali yung mga pinsan ko nag-donor ng blood if in case na merong sumabog based sa sinabi nila. Ito kasi yung naging findings ng doktor. Makikita nyo yung mga findings nila. So yan talaga yung bibiyakin sa kanya. Inuna nila yung farting sa may taas ng kilay niya, biniyak nila. Then the following day, after 2 days pala, biniyak na naman nila yung sa right portion ng head niya para i-drain yung tubig. Then alisin yung mga excess na tubig doon para makasurvive yung aming mother. So yung stage na yun napaka-critical talaga. Mahirap. Puro sinabi ko sa inyo nung unang video, puro lang iyak-iyak kasi alam namin anytime, from time to time, mawawala yung aming nanay. So tuloy ang buhay hanggat kasi bago siya operahan, yun na yung palaging sinasabi ng doktor na risky. Then nagsabi pa sila ng mababa yung chance na makasurvive pero titignan namin yung best namin. So sa awa ng Diyos, yung unang operation ng nanay ko is okay naman. So medyo may ngiti na sa labi. Then yung pangalawang operation, okay naman. So ito na po yung linipat siya sa recovery room. Dito lang nagkaloon ng ngiti yung bawat isa, yung member ng family. Nabuhayan ng loob, yung nagre-recover na siya. Ayan na po, nakikita nyo sa picture, nasa recovery room na siya. Napakahirap talaga nung mga moment na yun. Especially sa member ng family, kasi first time namin. Ito rin yung birthday niya, 70th birthday ng mother ko. So dito na namin sa hospital sinelebrate. Simpleng kainan. At ito na yung mga videos, mga picture na medyo masaya na, may ngiti na. Kasi alam namin nasa recovery room na yung mother namin. Ayan, as you can see. Lahat ay happy. May ngiti sa mga labi. Pero nasa recovery room yung mother ko. Unti-unti nang nagbabalikan ng trabaho yung mga kapatid ko. So ayan, habang naghihintay ng tawag sa recovery room dati, ayan kami, medyo sa labas lang. Hintayin mo yung name ng pasyente, tawagin, then saka ka pupunta sa ward or sa ICU. At ito na rin yung naging pansamantalang tahanan namin, kusina. Dito na yung lahat-lahat.
habang hinihintay yung operation. Lahat nag-aabang, naghihintay kung ano ba yung kahihinatnan ng operation that time. Ito yung mga kapatid ng airpat ko from Manila kasi nag-uwian na sila lahat. Kasi yung tatay ko, iyak lang siya. Ito rin yung aking tita Peli na very supportive. Ito yung mga gamit namin sa van, yung aming kusina, lahat-lahat dito na. Saka naka-standby lang siya sa tabi ng chapel. Sa tabi ng chapel lang kasi nakatambay yung sasakyan dati. Habang naghihintay sa kaganapan, yan, dasal-dasal lang kami nung mga oras na yun. Yan, Kuya Deo, si Tia, palagi naman silang nandito. Ito na yung time ng malasakit. Ang malasakit na palaging pinupuntahan para sa tulong pinansyal. Thank you so much malasakit sa sobra-sobrang biyaya. Thank you rin kay Ate Dali, Francisco family. Kay Ate Janet, kay Deo, thank you so much. At sa lahat ng mga doctors ng mother ko, thank you. God bless.